Kapag sinabi mong Zambales, ang unang tatatak sa isipan mo ay ang mga nagtataasang bundok, pinong buhangin at magagandang mga dagat. Pero, hindi mo ba alam na dito mo rin matatagpuan ang mga naggagandahang ilog na iyong kamamanghaan? Kaya, ano pang hinihintay nyo? Halina't, samahan nyo kami sa aming biyahe papunta ng Coto Kids Pool. Pero teka. Saan nga ba matatagpuan ang Coto Kids Pool? Ang Coto Kids Pool o kilala bilang Coto Mines ay matatagpuan sa bayan ng Masinloc, probinsya ng Zambales. Ito ay may layong 260 kilometers mula sa Metro Manila. Pero sa biyahe namin ito ay inabot kami ng 415 kilometers. Kami kasi ay magmumula pa sa Cavite at dadaan ng Pangasinan para mapunta si Derek Gino at ang asawa nito na si Ate Mo. Pagdating ng Pangasinan, pagkasunduan namin na magkotse na lang papunta ng Masinloc para na rin makatipid sa gas. Halos 4 na oras din ang inabot ng biyahe namin mula Pangasinan hanggang Masinloc. At bago makapunta ng Coto Mines, ay kailangan mag-register sa kanilang tourism office. Ito ay may bayad na 60 pesos kada tao. Dahil halos katabi na rin naman ng munisipyo ang palengke, dito na rin kami namili ng aming kakainin para sa 3 araw. Alas 5 na ng hapon nang matapos kaming mamili sa palengke. Mula sa pamilihang bahay ng Masinloc, kami ay bumiyahe ng 5 hanggang 10 minuto hanggang sa first checkpoint ng Coto Mines. Dito ay kailangan nyo ipakita ang permit na inisyo ng tourism office upang makapasok. Oo nga pala, merong 3 checkpoints na madadaanan papunta ng Coto Mines. Pagkalagpas ng unang checkpoint, dito na magsisimula ang 28 kilometers na mabatong daan. Hindi ko nare-recommend na ipasok dito ang mga sedan. Bukod sa napakahaba ng daan, ay napakatalas din ng mga bato. Dagdagan mo pa ng maputik na daan dahil sa ulan. Pero dahil adventurous kami, pinasok pa rin namin ang kotse ni Derek. Inabot nga lang kami ng 3 oras hanggang tuluyang makarating ng Coto Kids Pool. Pagdating ng spot, agaran kami nagtulong-tulong na magluto ng hapunan. Sinampalukang manok na may sayote ang ulam namin ngayong gabi. Saktong-sakto para sa napakalamig na panahon. At dahil gabi na kami nakarating, ay kinabukasan na namin nakita ang gandang taglay ng kapaligiran. Mamamangha ka na lang sa makikita ng iyong 2 mata. At dito mo marirealize na napakarami pa palang nakatagong paraiso ng Pilipinas. Pagkagising, isasalubong sa iyong napakahamog at napakalamig na pakiramdam. Dito nga pala kami natulog at ito nga pala ang spot na kanilang tinulugan. Nagluto kami ng champorado at dried pusit para sa umagahan. Matapos kaming mag-umagahan, ay agad kaming tumungo sa mismong kids pool. Dito ay kailangan mo mag-river crossing na hindi advisable kapag napakalakas ng agos ng tubig. Ang tubig kasi dito ay rektang nanggagaling sa itaas ng bundok. Kaya malaki ang posibilidad na biglang tumaas at lumakas ang agos ng tubig dito. Pagkatawid namin ng ilog, ay dito mo makikita ang napakalino na tubig. May kalakasan nga lang ang agos ng tubig dito, kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Dito na sana kami magluluto ng aming tanghalian. Ngunit, bawal pala magluto dito sa spot para na rin maiwasan ang kalat at pagsusunog sa lugar. Kaya pagbalik ng spot ay agad naming niluto ang roasted chicken at inihaw na liempo. Ang sarap din kasing i-fulfill ng cravings mo sa ganitong mga lugar. Matapos kaming maghapunan ay biglang dumating ang mga 4x4 na sasakyan. Kami ay namangha sa lakas ng loob nila na itawid ang kanilang mga sasakyan papuntang kids pool. Kinabukasan, kami ay naglakad-lakad at in-explore ang paligid ng Coto Mines. Agad kaming may nakitang spot na walang masyadong tao at napakakalmado pa ng agos ng tubig nito. Hindi ko na lang din sasabihin kung saan specific ang spot na ito para na rin mapanatiling malinis ang lugar na ito. At dahil sa sobrang kasabikan, agad kaming bumalik sa unang spot at sinundo ang aming ibang kasama. Napakasarap kasing magbabad sa lugar na solong-solo mo. Sa dami ng ilog na napunta ko sa tanang buhay ko,
Dito ako lubusang namangha. Sana lamang ay mapangalagaan ang napakagandang paraiso na ito. Palagi rin nating isipin na sa lahat ng ating pupuntahan ay matuto tayong maglinis ng sarili nating kalat. Leave no trace, ika nga nila. Simple lang ang buhay, kaya kailangan enjoyin natin ang mga bawat sandali. At ang napaka-importante sa lahat, dapat masaya ka sa ginagawa mo. Hanggang sa susunod na video, paalam!